We are going to continue our series on The Bible Explains Special Edition. Today, we are going to talk about the emphasis of Christmas. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you for the wonderful people who are joining us online. Maraming salamat po. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa tuwing napag-uusapan po ang Kapaskuhan, hindi po naiiwasan ang kontrobersya tungkol sa kung totoo ba na December 25 ang orihinal na araw ng Pasko. Naiintindihan ko po ang diskusyon na ito. Naiintindihan ko rin ang kontrobersya at ang mga debate tungkol sa topic na ito. I have written an e-book that explores this controversy. Get a copy to learn more and discover how to approach this historical and theological debate with clarity and grace. E-book, The Controversy of December 25. Sa lahat po ng kontrobersya sa araw ng Pasko at mga diskusyon at debate na mababasa po natin sa banal na kasulatan, hindi po nagbanggit ang Biblia ng petsa o eksaktong petsa ng araw ng kanyang kapanganakan. The gospel writers emphasize who Jesus is and why he came, not when he was born. If the exact date were essential to our salvation, the Holy Spirit would have clearly revealed it in Scripture. Ang Diyos ay marunong sa lahat. Kung alam ng Diyos na kailangan talaga nating malaman ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan, at ito'y kailangan sa kaligtasan o sa anumang pangangailangan nating spiritual, ito po ay ibinigay sa atin. Dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman, mayroon namang mga petsa na naitala sa Biblia. Halimbawa, ikalawang araw ng unang buwan, ikalabing-apat na araw ng ikapitong buwan. Mana sanang nailagay man lang sa Biblia para hindi na tayo nagtatalo. Pero talagang sinadya na ito'y hindi mailagay sapagkat ito ay hindi natin kailangan o hindi po kailangan pagtalunan. Scripture does not tell us the day Jesus was born. The silence is intentional. God invites us to focus not on the date but on the gift, His Son. Dahil po ito ay sinadya, hindi nagkataon lang. Very intentional, not coincidental. Talagang sinadya na hindi ilagay sa mga pahina ng kasulatan kung kailan ang eksaktong petsa, ay sapagkat gusto ng Diyos mag-focus po tayo dun sa regalong kanyang ibinigay at hindi po sa petsa. Having said this, allow me to share with you today the three emphases of Christmas. Number one, the divinity of Christ. Kapag dumarating po ang selebrasyon ng Pasko, hindi po maiwasan ang katotohanan ng pagka-Diyos ni Kristo. Napansin niyo po ba
na yung mga relihiyon na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo ay hindi rin nagse-celebrate ng Pasko? Have you noticed that? Hindi ho yun coincidental. Because you cannot celebrate Christmas without accepting the divinity of Christ. And if you outright deny the divinity of Christ, there is no reason to celebrate Christmas in the same manner that religions do that today. Let me rephrase that. Some religions do that today. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Can I ask you a favor? Pwede bang basahin natin ito ng sabay-sabay at malakas? Ready? 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang verse po na ito ay kinukonsider the heart of the Bible. But this is also a Christmas verse. Dito po sa Christmas verse po na ito ay makikita natin ang pagka-Diyos ni Kristo. The word begotten comes from the Greek word monogenes. The word monogenes comes from two Greek words. Mono meaning single. Genes meaning kind, nature, family, heredity, or what we call DNA. In other words, if Jesus is begotten of the Father, Jesus share with the same kind, the same nature, the same family, the same heredity, and the same spiritual DNA. Hindi po maaari na si Jesus ay begotten at hindi po siya Diyos, sapagkat they share the same nature. Ang pagka-Diyos po, mga kapatid, ay hindi po function at hindi po position. Hindi ho mas maliit na Diyos si Jesus kaysa sa Ama. Hindi po lesser God or little God, sapagkat ang divinity ay hindi po function at hindi po position. Equally divine. Pantay ang pagka-Diyos ng Ama at ng Anak, sapagkat they share the same kind, the same nature, family, heredity, and spiritual DNA. Katulad ng katabi mo, pantay lang ho kayo sa pagkatao, pero hindi ho kayo parehas ng function and position. In the same manner, with our salvation, mga kapatid, ang Ama ang nagsugo, ang Anak ang isinugo. Ang isinugo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya pag napag-uusapan po ang Kapaskuhan, kailangan din pong bigyang diin ang pagka-Diyos ni Kristo. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ho logos hen Theos. Ang Diyos ay nagkatawang tao at ang Diyos ay nakahalubilo ng mga tao. John chapter 1 verse 4. And the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Binanggit uli ang word na begotten, monogenes. Jesus is begotten of the Father. The Word was God, and the Word became flesh, and the Word is Jesus. The Word is the begotten of the Father, full of grace and truth. Si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Colossians chapter 1 verse 15, the Apostle Paul writes,
He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. The word firstborn comes from the Greek word prototokos, which literally means authority over all creation. Hindi po siya una sa lahat ng nilikha ng Diyos. Si Jesus ay hindi po creation of God. Jesus is and even was not a creation of God. Yun po ang kagyat na pumapasok sa isip ng mga mambabasa. Firstborn of all creation. Sa makatwid, si Kristo ang una sa lahat ng nilikha ng Diyos. No, hindi po. Sapagkat isa sa rule ng hermeneutics is that you interpret the text according to the correct usage of the word. Ang word po na firstborn, hindi tulad ng iniisip po natin in a family context, pagka una na ipinanganak, panganay. Siya yung unang nilikha ng Diyos. Hindi po. The word firstborn, prototokos, which means authority over all creation. Christ is the authority over all creation. How do we know that for sure? Bukod sa tinignan natin yung word na prototokos, we have to consider the context. Ano pong kasunod ng verse 15? Verse 16. Very good. Look at verse 16. For by Him, meaning Jesus, for by Him all things were created. Hindi po siya created, siya po'y creator. For by Him all things were created. How many things were created? All things were created by who? By Christ. Christ is not a created being. He was not just a first creation of God. He is the creator. Look at verse 16. For by Him all things were created, things in heaven, on earth, visible, invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. Next line, inulit na naman. All things were created by Him. How many things? Not once, but twice. First line, second line. Oh, let me rephrase that. First line and last line. All things were created by Him. So, hindi po siya created, siya po ay creator. Kaya tama po yung prototokos, which means authority over all creation. Balik tayo sa Colossians 1:15. He is the image of the invisible God. Admittedly, God is invisible because the Bible affirms the fact. John 4:24, God is spirit. Spirit cannot be seen by naked eye. Look at the verse. He is the image. The Greek word is eikon. E-I-K-O-N. Eikon, that is important word because that is where we get the English word icon. Icon, eikon. Ang ibig sabihin po ng eikon, exact, visible representation of the invisible God. Something abstract, something you cannot see, icon represented. For example, icon of democracy. Democracy is something abstract. What is democracy? Look at the icon. Icon of rock and roll. Icon of something. Icon of an idea that cannot be seen with the naked eye. But if you look at the icon, you have a picture in your mind. You see with your eyes. Jesus is the icon of the invisible God. No one sees God. No one have seen God. Walang nakakakita, wala pang nakakita sa Diyos. Si Moises ay nakiusap. He wants to see God and he was denied because no one sees God and lives. Isa lang ang nakakita sa Ama. Walang iba kundi ang bugtong na anak. At ang bugtong na anak ang icon ng Diyos na hindi nakikita. Jesus is the icon of the invisible God, which means He is the visible, exact representation of an invisible God. John chapter 14, verse 8, following verses, explores this idea. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us.
Jesus answered, "Don't you know me, Philip, even after I had been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father." Why that? Why is that? Bakit niya sinabi ang linya, anyone who has seen me has seen the Father? Because He is the icon of the invisible God. He is the image of the invisible God. Hinihingi na makita nila ang Ama. Sabi ng Panginoon Jesus, ang sino man nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. How can you say, show us the Father? Verse 10. Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? Take note, He did not say, I am the Father. He said, I am in the Father and the Father is in me. Magkaiba po yun. Hindi niya sinabing, ako ang Ama. Ang sabi niya, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Let me just give you an illustration. Nasa atin po ba si Kristo? Yes. Tayo ba si Kristo? Yes. Hindi. Ganon din po. Siya ay nasa Ama, ang Ama ay nasa Kanya, pero hindi po siya ang Ama. Ang Ama po ang nagsugo, ang Anak ang isinugo. Ang Ama ay Diyos, ang isinugong Anak ay Diyos. Look at John chapter 10 verse 30. Jesus said, I and the Father are one. Interesting po yung word na one. Ang ginamit na Greek word po ay hen. Sa grammar, neuter. Alam niyo po ang neuter, walang kasarian. Neuter. Hindi po his, which is a masculine pronoun. Anong implication kung ang ginamit ay hen? Ibig sabihin, they are one, not in person. They are one in essence, one in nature, but not in person. Kung sa Greek, ang ginamit po ay his, which is a masculine pronoun, they are one in person. Now you can say, the Father is Jesus, and Jesus is the Father, tulad ng mga proponent ng oneness doctrine, na ang Ama ay si Jesus ang Ama. But that cannot be from the Greek text. From the Greek text, the word used is hen, which is a neuter grammar, neuter pronoun, which suggests one in essence, one in nature, but not one in person. Two separate persons, the Father and the Son. The Father is not the Son is not the Father. Two separate, distinct persons. The Father is God, so is the Son. Matthew chapter 16 verse 13 following verses. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." Verse 15. "But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Can we read that together? Verse 16. Ready? Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." One more time, louder. "You are the Christ, the Son of the living God." In the original Greek text, it reads, Huios to Theo to Zontos. Literally, Son of the God, the living one. It cannot be wrong. Jesus affirmed this fact.
inaffirm ni Jesus ang confession po na ito. And that is a very important affirmation. Look at verse 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this referring to what he just confessed, that you are the Christ, the Son of the living God, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." The word revealed comes from the Greek word apokalupto, meaning uncover, make known. Ibig sabihin, makikilala mo lang kung sino si Kristo, hindi po sa paliwanag ng tao, hindi ho sa diskusyon, hindi po sa pag-aaral, hindi po sa pagsusuri, hindi po sa pakikipagtalo. Makikilala mo lang si Kristo sa kapahayagan ng Ama, sapagkat ang Ama at ang Anak ay iisa. Shout amen. The only way you can know Jesus is by revelation. Nothing more, nothing less, nothing else. Kaya mapalad po tayo. I would consider we are so blessed sapagkat ipinahayag sa atin ng Ama ang ating Panginoong Hesukristo. Shout amen! Very important. We call it apokalupto. That is where we get the word apokalupsis, meaning revelation. Apokalupto, the verb form, to uncover, alisin ang takip, ipakilala. Kaya nung ipakilala ng Ama ang kanyang anak, na binigkas naman ni Simon, that you are the Christ, the Son of the living God, huios to theotozontos, literally, Son of the God, the living one. Nang sinabi po ito ni Simon Pedro, ang sabi po ng Panginoong Hesus, ipinahayag ito sa iyo ng aking Ama. At gayon din naman ang ating pagkakilala, at hindi ho natin siya nakilala dahil sa ating pagsasaliksik. Nakilala natin siya dahil ipinahayag siya ng Ama sa atin. Purihin ang Panginoon. Come on, give Him praise! 1 Corinthians chapter 12 verse 2, "Therefore I tell you, that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed." No one would do that. If you have the Spirit of God in you, you will not curse Jesus. No one can say, Jesus is Lord, except by... No one can say Jesus is Kurios, meaning God. No one can say Jesus is God, except by the Holy Spirit. To know Jesus as God is a revelation by the Father and by the Holy Spirit. Because the Father is God, the Holy Spirit is God, and they know Jesus as God. So for us to know the mystery of the Divine Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Three persons, one God. How can three be one? Those of you who are watching this broadcast, how can three be one? This limited peanut brain cannot fully explain that. No one can explain that. No theologians in the world can explain that. You have to accept it by faith as revealed truth in the Word of God. Yan ang katotohanang tinatanggap natin sa pananampalataya. At salamat, nakilala natin ang ating Panginoon Kristo sa kapahayagang ibinigay sa atin. Shout amen. Shout amen. Ang Old Testament po originally written in Hebrew. Pero nagkaroon po ng translation ng Hebrew Old Testament into Greek text. This is what we call
LXX version, or the 70 scholars who translated the Hebrew Old Testament into Greek text. Ang tawag po ay Septuagint version. The word Yahweh, let me rephrase that, the name Yahweh, YHWH, known as the Tetragrammaton, translated in the Greek, same Greek word, Kurios. The Father is called Kurios in the Septuagint version, and Jesus is called Kurios. And no one can say that except by the Holy Spirit. Kaya ang Pasko ay hindi lang o selebrasyon ng kainan, inuman, pasyalan at sayawan. Ito po ay pinakamagandang panahon para ipahayag ang revelation, si Jesus ay Diyos. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, Jesus is God! Jesus is God. One more time. Jesus is God. Number one emphasis of Christmas, the divinity of Christ. Number two, the incarnation of Christ. Kapag dumarating ang Kapaskuhan, hindi natin maaring makalimutan ang pagkakatawang tao ni Kristo. Hindi ho siya likas na tao. Hindi pwedeng magkatawang taong likas na tao. Ang pwede lang magkatawang tao ay ang hindi dating tao. Bago siya nagkatawang tao, ang kanyang dating kalagayan ay Diyos. At nung siya'y magkatawang tao, hindi nawala ang pagka-Diyos. Hindi ho pinalitan ng pagkatao ang kanyang pagka-Diyos. Walang subtraction, nagkaroon ng addition. Another nature was added to Christ. Nothing was taken away, nothing was subtracted. Hindi inalis ang pagka-Diyos, dinagdagan ng isa pang nature, the nature of a man. John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The word flesh comes from the Greek word sarx. Are you familiar with the hamburger sarx? Because sarx mean meat or flesh. Tagalog, karne. Kaya yung human flesh is called sarx. And the Word, who was with God from the beginning, became sarx, became meat, became flesh. Yun po yung incarnation, the incarnation of Christ. 1 John chapter 4 verse 2. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the sarx is from God. You have to recognize that Jesus came in the flesh. Of course, maraming mga nagdidebate tungkol po dyan. Pero sabi ni Apostol Pablo, wag na natin yung pagtalunan. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. 1 Timothy chapter 3 verse 16, letter A. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the sarx, human body, flesh. God was manifested in the flesh. My question is, who was manifested in the flesh? God. God became flesh. So clear in the scripture. Kaya sabi ni Paul, no controversy. Sino mang gustong magtalo tungkol dito, magtalo kayo. Pero hindi po tayo dapat pumatol sa debate at pagtatalo. Kung hindi nyo matanggap, ipag-pray na lang namin kayo na ipahayag sa inyo ng Diyos. Kasi walang debate, walang pagtatalo, walang diskusyon, walang argumento para makita mo ito. Para makita mo ito, kailangan buksan ng Diyos ang iyong spiritual na mata. A revelation from God. Shout amen. The word manifested comes from the Greek word panero,
which means made visible or seen in human flesh. Jesus was seen in human flesh, manifested, panero. He was seen in sarx, flesh, human flesh. I wish I had even more time to fully develop that. I love this topic. Even when we were still studying sa seminary, kasama si Pastor Jo, one of my major papers I wrote in my theology class entitled The Union of Christ's Two Natures, and I entitled it Hypostatic Union. This is one of my major papers. This is a research work I did nung kami ay nag-aaral pa. And I made it as a resource, available resource for the students of EMI. Kaya kinonvert namin itong ebook para maging available resource. Yung research work ni Bishop Emmy nung nag-aaral pa po siya sa seminary ay ginawa po naming resource para maging available na material sa mga gustong mag-aral sa topic ng pagka-Diyos ni Kristo at ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang tawag po dyan, the union of Christ's two natures, the divine and the human. In human form, He remains to be God. This is a great mystery without controversy. Paul explained, God became man and remains God while being man. This limited peanut brain cannot understand that. I want to say that again. God became man and remains God while being man. Wala hong limitadong kaisipan ng taong kayang umunawa po niyan. No one can even understand that fully. We have to accept it by faith. No one can explain that fully. We have to accept it by faith. I can't explain that fully. I can only do so much. But no one can. We have to accept it by faith. And thank God for the revelation. Can you say amen? Amen. Number 2, the incarnation of Christ. Number 3, I'm starting to close. The salvific mission of Christ. Why did Jesus come? Anong mission na kanyang ipinunta po rito? Matthew chapter 1 verse 21. Angel Gabriel was talking to Joseph. Alam niyo storya ng Christmas, di ba? Nung malaman ni Joseph na si Mary ay pregnant, nagdadalang tao, na alam niyang hindi sa kanya, you know the story, pinag-isipan ni Jose na takasan si Maria ng palihim. And while Joseph was sleeping, the angel of the Lord came to him and said these words, she will give birth to a son, she referring to Mary, will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Tell me why? Because he will save his people from their sins. Ang problema ng tao ay kasalanan. Hindi ho pera, hindi ho kalusugan, hindi ho karamdaman, hindi po kung anumang panganib sa mundo. Kung ang problema ng tao ay pera, mas madali itong malutas ng Diyos. He can solve the problem without sacrificing His own Son. He can just give us lots and lots and lots of money, because the Bible says in Haggai 2:8, silver and gold are mine, declares the Lord. Kung problema ng tao, mga kapatid, ay material, mas madali. Pero ang problema ng tao ay spiritual, kasalanan. And the only way for sin, the problem of sin can be solved, is He has to send His Son, Jesus, so He can save His people from their sins. Ang Greek word po ng save ay sotso, which means deliver, heal, or make whole. Not just the word save as we think. Kainisip natin kaligtasan yung mapunta na lang sa langit. Well, kasama yun, pero hindi yun ang kabuuan. Kaya yung ibang iniisip lang ng pakay na pinunta ni Kristo rito ay maligtas lang tayo at sapat na. Hindi kasali ang kalusugan, hindi kasali ang kaginawaan. Kaya anumang pagtuturo tungkol sa health, healing, blessing, and favor, nilalabanan nila dahil ang sabi nila, prosperity gospel yan. Ang talagang ipinarito lang ni Kristo, iligtas tayo. Hindi po. The word sotso revealed to us na ang kanyang ipinarito ay iligtas tayo sa lahat ng idinulot ng kasalanan.
nung dumating ang kasalanan, nagdala po siya ng kahirapan, karamdaman at kamatayan. Well, tatanungin ko po kayo, kung hindi nagkasala ang tao, meron po bang kahirapan? Wala. Kung hindi po nagkasala ang tao, meron po bang karamdaman? Wala. Kung hindi po nagkasala ang tao, meron po bang kamatayan? Wala. So admittedly, na ang kahirapan, karamdaman, kamatayan ay bunga ng kasalanan. So ang problema ng tao ay kasalanan. And the reason Jesus Christ came, He was born on that first Christmas in order to save us not only from sin, but to save us from everything that sin brought into our lives. Lahat ng dinala ng kasalanan sa atin, lahat ng peste na dinala ng kasalanan sa atin. Ano po yun? Karamdaman, kahirapan, at kamatayan. Kaya nasusulat, siya po ay nabugbog at nasugatan. Sa kanyang sugat, pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Kaya nasusulat, sa bagaman mayaman naging mahirap alang-alang sa atin upang sa kanyang paghirap, guminhawa ang ating buhay. Give Him praise! Kaya nasusulat, siya'y namatay upang sa kanyang kamatayan tayo mabuhay magpakailan-kailan pa man. Mga kapatid, nang dumating ang kasalanan, hindi lang po nagdala ng impyerno. Ang dala ng kasalanan ay kahirapan, karamdaman at kamatayan. Si Kristo'y naparito para sagipin tayo. Of course, may mga taong tumataas ang kilay, nagsasalubong ng kilay, at nilalabanan ng kaisipan na ito. At binibintangan tayo na nagtuturo tayo ng prosperity gospel. Mga kapatid, bintang lang po yun. Bakit? May mga tao talagang bintangero. Diba? Bintang lang ng bintang, pero hindi naman nila kayang patunayan ang kanilang bintang. Hindi nila kayang patunayan dahil walang ebidensya, wala pong papakita na ebidensya na yun ang ating turo. Mga kapatid, sabi ko sa inyo ang totoo, nagtuturo po tayo ng prosperity, pero hindi po tayo nagtuturo ng prosperity gospel. Magkaiba ho yun. Ang prosperity is only part of the gospel, pero pag sinabi mong prosperity gospel, that is the whole of it. No, we do not teach prosperity gospel. We teach prosperity because we cannot teach poverty. We teach healing because we cannot teach sickness. Pwede mo bang ituro, sumampalataya kayo kay Jesus at maghihirap kayo? Pwede mo bang ituro, sumampalataya ka kay Jesus, magkakasakit kayo? No, you cannot teach that. Pero dapat nating tandaan, ang pinakamahalagang dinala ni Kristo sa atin, higit sa lahat at di mapapantayan, ay espiritual na kaligtasan. Ang tayo po ay mamatay sa pisikal at tayo po'y muling buhayin at mapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. O kaya naman, tayo abutang buhay sa kanyang pagbabalik at baguhin sa isang kisap mata at sumalubong sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Both guaranteed by the finished work of Jesus. But you don't have to live sick. You don't have to live poor. Na kung ayaw mo, huwag mo. Hindi naman po ito ipinipilit. Kung hindi ka naniniwala sa kaunlaran, hindi ka naniniwala sa kalusugan, hindi naman pinipilit ito sa lahat. In fact, kung gusto mong ikaw ay sakitin, ikaw ay naghihirap, wala naman tayong magagawa doon. Kasi yun ang gusto mo. Tandaan nyo lang ito, nangyayari lang ito sa naniniwala. Kaya kung naniniwala ka, gagawin ng Panginoon sa iyo ang iyong pinaniniwalaan. Shout amen. John chapter 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be delivered from everything that sin has brought into our lives. Gusto ng Panginoon ikaw ay ligtas. Gusto ng Panginoon ikaw ay mapatawad. Gusto ng Panginoon ikaw ay malusog, malakas, masigla, pinagpala at pinaburan. Yan ang gusto niya sa iyo. At kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin ng Panginoon sa iyo, sapagkat yan ang pinaniniwalaan mo.
Sa langit walang sakit. Wala pong Heaven's General Hospital. Sa langit po walang kamatayan, kaya walang sementeryo sa langit. Sa langit po walang kahirapan. Wala pong apartment sa langit. Walang tenements. The last time I checked my Bible, mansions ang bahay natin. Streets of gold, pearly gate, and mansions for each and every one of us. Kaya ang langit ay mayaman, pinagpala, pinaburan. Ang kalsada ginto, walang congressman sa langit. Praise God. Tandaan niyo po mga kapatid, ang langit ay mayamang lugar. Walang sakit, walang kahirapan, walang karamdaman. Listen, listen. Jesus said, when you pray like this. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Tell me where? On earth as it is in heaven. Gusto ng Panginoon maganap ang kanyang kalooban sa lupa para nang sa langit. Kaya ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at higit sa lahat, ligtas magpakailan-kailan paman, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Romans chapter 8 verse 3 and 4. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature. The problem is not the law. We're not attacking the law. Paul strongly argues the law is holy, good, and righteous. We're not against the law. We're not against the law. But the law cannot do. The things need to be done. Because the problem is the sinful nature we inherited from Adam. We became sinners, not by what we do, but because of what Adam did, we all became sinners. And what do sinners do? Sin. Kahit ang daming batas, hindi ho natin masusunod, sapagkat ang problema hindi ho ang batas o ang kautusan. Tayo ang problema. Remember, you cannot fix the problem if you are the problem. Let me rephrase it. You cannot face the problem if the problem is your face. You cannot. We are the problem. That's why we cannot solve the problem. Look at the verse. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature, God did. That is the good news. What the law cannot do, God did. And how did God do it? Look at the verse. God did. How? By sending His own Son. Stop. Yung po ba yung Christmas story? By sending His own Son in the likeness of sinful man. That is the cross. Sending the Son, birth, Christmas, in sinful likeness, that is the cross. Where Jesus became sin. 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin. At the cross, He became sin. Look at the next line. In the likeness of sinful man, to be a sin offering. And so, what did He do there at the cross? So He condemned sin in sinful man. Who is the sinful man in this verse? Jesus. Hands suspended between the heavens and the earth. He was condemned on our behalf. Inihataw ng Diyos ang parusa ng ating kasalanan sa duguang katawan ni Kristo. Siyang hinusgahan alang-alang sa atin upang mapatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. And look at the result. And so He condemned sin in sinful man in order that the righteous requirements of the law might be fully,
not partially, not partly, fully fulfilled or met in us. Not by us. We did not do it. We did not do it. God did it. We did not do it. Jesus did it on the cross. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Shout, Amen! Everybody shout, Merry Christmas! Merry Christmas! One more time! Merry Christmas! Now, tell me honestly, pag naintindihan po ba natin ito, masayang Pasko? Yes. Exactly. Because this is the three emphasis of Christmas. Let's read them out loud, malakas, sabay-sabay. Number 1. Number 2. Number 3. The salvific mission of Christ. Hey, ang isang taong pinag-aaralan sa seminaryo ay kinuha nyo lamang ng 30 minutes. But this is the heart of it all. Merry Christmas. Merry Christmas. Amen. Of course, I do not want to end this talk with this heavy theological discourse dahil ayaw ko naman na umuwi tayo na hindi natin alam kung paano ito ipamuhay. So let me just end this very quick. 3 life application. Mabilis na lang po ito. And please take this. Life application. Number 1, rest in Christ and release the holiday pressure. Rest in Christ and release the holiday pressure. Christmas is not about meeting expectations or doing everything right. It's about resting in what Christ has already done. Can you say amen? Grace reminds us that we are not loved because of our performance, but because of His finished work. In Him, we are free to enjoy Christmas with peace, joy, and gratitude. Number 2, rest assured, the Lord understands you. Sigurado ako, naiintindihan ka ng Lord. Maaaring hindi ka maintindihan ng inaanak mo. Pero naiintindihan ka ni Lord. You don't have to prove yourself. Be as natural as you are. If you want to give, give. If you don't feel, then don't give. You are not less because you don't give. You are not more because you gave. Naintindihan po ba natin? Walang pressure. Wala kang kailangan patunayan pag-araw ng Kapaskuhan. Listen to this. Christmas reminds us that God did not remain distant. In Christ's incarnation, what did He do? He stepped into our humanity, feel and felt our weakness and walk our path. Naintindihan niya. Alam niya ang ibig sabihin ng makalimutan. Kaya kung nakalimutan ka sa araw ng Pasko, huwag kang magtampo. Naintindihan ni Lord. Kasi naintindihan niya yung feeling na siya'y nakalimutan ng kanyang mga alagad sa panahong kailangan niyang mga ito. No one remembered Him. It's okay. It's just okay. Why? Because He became man. He understands our joys, our weariness, and our struggles. Ang iba po sa inyo, puyat na puyat kagabi. Nagpunta kayo ngayon dito, yan pa rin ang suot nyo. Akala nyo, hindi ko kayo nakita sa Facebook. Ang iba po sa inyo, wala pang tulog. Kaya ang iba po sa inyo ay dilat. With all the family things, kainan,
inuman, sayawan, kantahan. Naintindihan ng Panginoon. Without any condemnation, you understand? Ang lahat ng saya. And also on the other side, kung hindi naman ganun ang nangyari, kayo nalulungkot dahil sa mga pinagdadaanan po ng inyong buhay, you don't have to explain yourself. He also understand. Why? This season, rest in the grace of a Savior who knows you fully and meets you where you are. Pinuntahan tayo kung saan tayo nandun. Can you say amen? Number 3, I'll close with this. Rest in Christ's finished work for complete salvation. Rest in Christ's finished work for complete salvation. Christmas points us not what we must do, but what Christ has already done. The Savior came to offer full, final, and sufficient grace. Think of that. The Savior came to offer grace. Grace that is full, final, and sufficient. This season, lay down every burden. Rejoice in a salvation that is complete, secure, and freely given in Christ. Are you in Christ? Salvation has been given to you. Salvation that is complete, secure, and free. Can you say amen? Let's see them again. You can see this on your screen. Malakas, sabay-sabay. Basahin po natin ang life application sa araw po na ito. Ready? Let's read them out loud. Number 1. Rest in Christ and release the holiday pressure. Number 2. Rest assured the Lord understands you. Number 3. Rest in Christ's finished work for complete salvation. And the big idea is, in Christ, I restfully enjoy Christmas. Are you in Christ? Restfully enjoy Christmas. Sa wikang Pilipino, kay Kristo, payapa kong ini-enjoy ang Pasko. Bawal ma-stress sa araw na ito. Ano ang big idea? Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Because we believe the only way you can restfully enjoy Christmas is by receiving Jesus and be saved today. Kung nais mong maligtas, taas mong yung dalawang kamay at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Hinihiling ko po sa lahat ng narito, taas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata, iyuko ang ating ulo, at sumunod po tayo sa panalangin ito. Ariin mo na isang personal mong panalangin bawat kataga ng panalangin na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa.
Are you in Christ? The only way you can restfully enjoy this Christmas is to be in Christ. In Christ, we restfully enjoy Christmas. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with a message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you on Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po and Merry Christmas, mga kabiyaya. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Sarito!